nga ba nagsimula ang isang Tessie Tomas? Bata pa, 10 years old. Anak ni Laura Hermosa, isang batikang radio TV actress na kasabayan nila Luz Fernandez, ang nanay ko. Sumasama-sama ako sa studio hanggang mag-audition ako. Pero maniwala kayong audition ko, ang boses ko daw, sabi ni Miss Tina Loy, ay boses... Paano naman ang kwento ng yung pagiging singer? Composer nga pala ako, yes. Na-discover ako ni Willie Cruz. Gumagawa siya ng album ni Nonoy Zuniga. Mayroon ako dito, parang love song. Sabi ko, baka magustuhan mo. Don't be afraid to love me. Ang ganda naman. Sabi niya, para kanino yan? Basta secret, sabi ko. Tapos na tong pag-ibig na ito. Nung sumikat po siya sa showbiz, way back 80s, ay panahon po ng mga bold star na may mga nag-offer din sa'yo ng mga bold film. Parang hindi yata totoo. Pero gumawa ako ng sarili ko. Nagkaroon ng problema kayo sa inyong marriage. Ano po ang nangyari? The long and short of it, syempre medyo mahilig sa chicks. So, hindi pala siya ready sa responsibility ng married life. Sino mag-aakala na isang Tessie Tomas ay magmamahal, mag-aalaga, at magpapalaki ng isang kid? Oo. Kumusta naman po ang inyong anak? Alam na alam mo. Kwentuhan niyo po kami. Oo. O hindi ko naman yun ikinakaila. Nung pinagkakaguluhan kami dito sa Pilipinas, bakit ma'am, hindi daw kayo nagpunta dun sa kasal ni Robin sa City Hall ng New York? Sabi ko, paano ako pupunta? Tanong natin sa kanya, ano ang kanyang pananaw sa nangyayari ngayon sa ating lipunan? Nakakalungkot, no? Unang-una, parang bumababa talaga pagtingin. In general sa politicians and in this current administration, parang sobra-sobra ang pinagdadaanan ng taong paghihirap. At sa akin, masakit sa loob ko yung milyon-bilyon na pupunta sa mga maleta ng politicians. Yung mga politicians natin na artista, syempre, nakakalungkot na nakukulong kayo. Pero may dahilan kung bakit nangyayari yun. Siguro mas mabuti pa, huwag na kayong tumakbo. Kung kaya mong mabuhay sa mundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog pong ito. Tulad ng madalas kong ipangako, katotohanan, realidad, kwento sa likod ng kwento. Aalamin natin, talaga namang susuriin natin. Ano nga ba ang katotohanan? At this time, sa kauna-unahang pagkakataon, makakausap natin, respetado, isang mahusay na stage actress, isang mahusay na singer, isang mahusay na artista. Please welcome ang nag-iisang Tessie Tomas. Thank you. Maraming salamat. Karangalan ng masama dito sa iyong palatuntunan. Iyon. Kumusta na po kayo? Okay na okay naman. Siyempre, napapagod-pagod kasi biyahe-biyahe ko dahil di maniwala ang aking mga fans na ako'y naninirahan sa Isle of Man in the UK with my British husband, and yet nakakapaglagari ako papunta dito sa Pilipinas tuwing may project. So, masaya naman ang buhay ko. So, hindi kayo napapalagi, hindi kayo nag-i-stay ng matagal dito sa Pilipinas? Oo, hindi nga Siyempre, may nag-iintay na asawa. Pero ang nangyayari, parang 60-40. 60 dito, 40 doon. Pag nagtatrabaho, di 60%. Like now, I'm still in Born to Shine. Sino nga ba si Tessie Tomas? Walang hindi nakakakilala. Sasabihin na, paano nga ba nagsimula ang isang Tessie Tomas sa showbiz world? Bakit siya binigyan ng ganito kalaking puwang? Bakit siya nagkaroon ng pangalan? Bakit siya pinag-uusapan? Bakit hindi siya nawawala ng mga proyekto? Iisa-isahin natin. Paano nga ba nagsimula ang isang Tessie Tomas? Bata pa, 10 years old. Anak ni Laura Hermosa, isang batikang radio TV actress na kasabayan nila Luz Fernandez, ang nanay ko. Sumasama-sama ako sa studio hanggang mag-audition ako. Pero maniwala kayong audition ko, very first time, ang boses ko daw, sabi ni Miss Tina Loy, ay boses lalaki. Kaya ang pina-audition sa akin ay isang role ng lalaking parang Dennis the Menace. Kasi si Dennis talaga siya ng diwa ng pag-asa. Isang naughty boy na lagi napapaaway sa school, nabubuli, whatever. Naku, sabi ng mama, bakit lalaki ang naging role ko? Wala
ka magagawa. Sige na, sagpangin mo na yan. Yan ang mga philosophy ng nanay ko sa buhay. Sige na, pasok ka na dyan. O, baba mo ang boses mo. Opo. Tapos, tulis mo yung nguso mo. Tunulos ko na po. O, yan. Ganyan, parang astig. Saka pag nag-acting kami sa radyo, umaarte pati katawan para maganda. Opo. Ayan, sige, iyak ka konti. Iyak ng lalaki, hindi iyak ng babae. Ano, Dennis, ano nangyari sa'yo? Sabi ng nanay. Saka iba-ibang boses nagawa ko na rin. Mami, kasi naman, sinuntok agad ako nung kaklasmate ko kasi humingi ng baong ko. Ako, konti lang, nagalit siya yan, dumugo tuloy ang ilong ko. Ganon. Iba-iba ang boses. Amazing! Subukan nga natin. Papahirapan mo ako, Batang boses na nagagalit. Batang boses na nagagalit. Kunyari, boses na lang na lalaki kasi doon ako sumikat. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit man naman ako sinuntok agad? Alam mo, pag hindi ako nakapagpigil sa'yo, babalatan din kita, oh. Kala mo? Tinaloy! Tama ka! Miss Tinaloy, ninang ko sa kasal niya. Kaibigan ko yan. Eksakto. At saka idolo ko rin, di ba? Ang boses hanggang ngayon sa 80 mahigit. Ang boses bata. Bata ang boses niya eh. Yes. Napakahusay. Even my mom. Napakahusay. Pag may lalaki, may bata. Iyan ang husay at galing ng mga dramatist sa radyo. Pinagkakapuri kong radio Saan po kayong dramatist. radio station? RH yan. NBC is RH, di ba? DZRH, NBC. Congratulations. Ako po ay taga O yan, DZRA. oo. Pakinggan natin, boses ng isang matanda. Ayan. Ito po ang inyong si Lola Basya. At siyempre, alam ko pong iniintay nyo na naman ang aking bagong kwento ngayong araw na ito. Pues simulan natin sa isang babaeng napakahusay, napakatalino, pero tinatawag na impacta. Bakit kaya? Tunghayan natin. Na-pick up ko kagad sa'yo, no? Na-pick up ka. Mamaya na yung susunod ng mga tao yun. Ibang klase. Kapag ikaw ay nasanay at natuto sa drama, sa radyo, simple na lang sa'yo ang television at Oo nga, pelikula. totoo talaga. At saka dyan din, pati accents. Kasi, bata pa lang ako, nung nagvo-voice ako ng commercial, Liberty, condensa pack, ang sarap. Liberty, condensa pack, namit kaayo. Mga Bisaya. Liberty, condensa, karasa, kamarasa man na lahat ng dialects, meron nagtuturo lang sa'yo kabisote. Susubukan natin. Ang lahat ng mga dramatist, hindi lamang naiiba nila ang kanilang boses. Kaya rin nilang magsahayo. Kaya nilang tumahol. Kaya nilang magmiyaw. Meow. Subukan natin sa pagkakataon na to ang husay at galing ng isang Tessie Tomas. Baka naman maya-maya ay pamamugin mo na ako ng bubog. Tama na. Hayop. Woo, woo, woo! Ayan, ganyan. Yung dog. Matiring ang boss. Malita aso lang yan, ano? Sabi nila, pag malalim ang tahol, malaking aso yun. Ano yun? Ayun, parang, woo, 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 woo. Parang, Sino magkakala na pinapalakpakan natin, pinanunood natin, na pinagtatawanan natin na nagbibigay ng kasiyahan, hindi lang pala sa telebisyon, hindi lang pala sa camera, maging sa radyo. Oo. At doon ka nagsimula. yes, talaga hasang-hasa kapag radyo. Kaya tuloy nung nag-impersonate na ako ng French, Spanish. Meron pang isang ginawa kong kasama to sa stand-up comedy ko noon eh. Ang halik ng taga-radyo, iba-iba. Kasi yung sila Ramos, kilala mo, yun ang mga sikat, Ramos, Rolly Papasin. Siyempre, 10, 12 years old ka, nakikita mo. Actually, hindi siya masyadong gwapo, no? Hindi sila gwapo. Lalo si Ramos, medyo may pagkapanda, nakamataba. My God, ang boses niya, pag pinikit mo, may makalaglag panty. Minerva, ang tagal kitang hiniintay dito sa hardin. Ayan na, tumuulan na. Halika, lilingkisin na kita. Halika, hindi na ako makapagpigil. Halikan kita. It's more erotic than the actual thing kasi ginaganon-ganon lang nila. But the sound, di ba? Tonto yung mga friends ko. Saka sa, fans ko kasi ginawa ko. Iba't ibang halakhak. Ano nga ba ang iba't ibang halakhak? Halakhak ng hostess. Nakikiliti ako dyan. Tama na. Di ba? Pero, ang... biling-bili sa kanya, no? Halakhak ng hostess? Halakhak ng tomboy. Darling, saan ba tayo pupunta? Macho. Ngayon ko lang naisip. Ito, halakhak ng may sakit na squatter. Sabihin na natin. Huwag mo na akong patawanin. Maraming plema ang dibdib ko. Hindi na makatawa. Ang halakak ng chismosa. Alam mo ba, sinasabi ko, may bagong marites.
Parang gano'n. Iniimbento ko. Tama na, pinapahirapan mo ako. Hinihingal ako sa'yo. Mula sa drama, mula sa radyo, punta naman tayo sa stage. Isa sa mga malaking bahagi ng buhay ni Tessie Tomas ay ang umarte sa entablado. Paano naman nagsimula ang iyong buhay sa entablado? Actually, champuy. Ang champuy is yung sa amin nila Noel Trinidad at saka Subas Herrero. Champuy, champuy. Ibang-iba ang champuy. Aba, diba? Ibang-iba ang lasa. So, sumikat ako doon as Amanda Finida. And here is the latest weather report from Pag-asa. Panoramic phantasmagoric accumulation of global atmospheric allegiance for Southeast Asia, America, Africa, Antarctica, Australia, etc. etc. Pag-asa. Ang araw ay sisikat ng eksakto alas 5:45 ng umaga. Pero wag ko kayong mag-alala. Lulubog din yan pagdating ng hapon. Parang ganyan. Yung stage, after nun, sabi ko kay Peke Galiaga, Peke, ang tao. Sobrang naging kwela si Amanda Finida. Eh, pag nasa street ako, Amanda Finida, they don't remember me as Tessie Tomas. Oo nga, sabi niya, mag-ano ka na. Mag-iba't ibang characters ka. That's when I started doing Rodora Navarro. Meron akong Lady Diane Spencer. Nung sikat na sikat siya, nagbe-British accent na ako. May Lea Salonganisa. Kung ano-ano. Hanggang naging Beldita later on. Mula sa radyo, pumunta tayo sa stage at napunta tayo ngayon pagiging impersonator. Opo. Ayun Paano naman nagsimula ang pagiging impersonator nyo at sino-sino ang mga ini-impersonate nyo? Sabi kasi ng lawyer, so, siyempre nag-ano ako, wag mong gamitin yung real name. Kailangan para hindi ka ma-demanda. Eh si Miriam, sobrang ano ko rin, bilib na bilib ako, di ba? Ganon. Sa immigration secretary pa lang siya, bilib na ako eh. Doon ko siya ginagaya. Yung marami siyang pinapaalis ng mga illegal aliens. Sabi niya, the truth is, if a person has an invalid passport, then you don't need a warrant. Because an invalid passport is proof enough that the person is already committing a crime. And there's a provision in Executive Order Number 5, Section 7B, Paragraph 10, page 227, see second to the last footnote, that says that if a person will commit a crime, whereas whereof ipso facto, flagrante delicto, mandamus Nostradamus fettuccini, veni vidi vici, daichi kimchi pansit mami lame, then my mission order serves as a warrant of arrest. Bagag. Eto, wala tong bayad tong interview na to. Walang talent Sana may regalo. Walang talent pero ito hihigian ko. Sa mga nangyayari ngayon, mali-malit ang kinuha. Oo. Ang mga Pilipino naghahanap. Lalo na nagkaroon na ng mga problema sa flood control. Narito sa harap natin ang isang Miriam Defensor. Ano kaya ang sasabihin? Well, I really don't know what has happened to this country. I will engage in verbal diarrhea if I were to slice into pieces all of these abominable politicians. But I dare say na lahat sana kayo ay mag-resign na lamang dahil lahat kayo magnanakaw. Tapusin na natin dito. Pagka ginaganyan mo ako ng ginaganyan, parang i-dare kita, i-produce mo ako sa stand-up comedy para makabalik ako sa stage. Grabe, no? Bukod kay Miriam Defensor, isa sa kinilala, hindi malimutan, kailanman ay hindi mawawala institusyon ng ginagaya niya, ang unang ginang Imelda Marcos. Walang hinga-hinga ito ha, mga kaibigan, live po ito. Ang inom lang dito ay tubig. Tubig lang talaga. Bilang isang Imelda Marcos, saang part ng buhay ni Imelda Marcos ang gustong-gusto niyong ini-impersonate? Actually, ngayon, kasi ano na siya, di ba? Medyo pathetic siya dahil alam natin na meron na yata Alzheimer's, no? Pero noon, syempre yung kabataan niya na hindi pa niya alam, ay, paano saan makapunta na ako sa Manila? Nang sa ganun, ay, maghahanap ako talaga ng milyonaryo. At saka gusto ko, dumami ang mga pante ko. Kasi ngayon, 5 lang ang pante ko. Yung pang-4, maluwag pa ang garter. Kaya, sana magkaroon ako ng panty na imported. Pero yung ngayon, siyempre, classic, no? Look at the Filipinos, they're hungry, but they're smiling. That is the real index of the progress of a nation. Not the stomach, but the smiles. Tulad ng tiyo ko, namatay ng nakangiti, don't you see? I dress like a star because the Filipinos are very poor. They want to be inspired. They want to look up and see a star. When you wish upon a star. Dati-rati, I had so many shoes. How I wish I were a caterpillar. To all the shoes I had before, I wore them once and then no more.
mamaya, humanda kayo. May ipagagaya ko sa kanya. May papa-impersonate ako sa kanya na hindi niya alam kung ano ito. Oo, at saka baka biglang lusubin tayo dito. No? Pinag-usapan natin ang buhay sa radyo. Bilang impersonator, bilang isang singer, alam nyo ba na may kakayahan, maganda ang boses ng isang Tessie Tomas? Paano naman ang kwento ng iyong pagiging singer? Composer nga pala ako, yes. Na-discover ako ni Willie Cruz. Kasi poetry yan di ba? Nilalapatan niya ng musika. Sa akin ang magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagala at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Akalain niyo yun? Naririnig lang natin na ang mukha pala noon, ang katotohanan pala sa likod ng awiting iyon ay isang Tessie Tomas. Oo, talaga. Paano po nangyari ito? Wala, nag-brainstorm lang kasi gumagawa silang album sa ano pa yun bahay ko pa nga namin nag-brainstorm. Kasi malapit lang ang bahay namin sa isa't isa sa San Juan. Kailangan na ni Nonoy Zuniga. Ginawa ko yun, Inuna muna niya ang music. Pero dito, sabi ko, mayroon ako dito, parang love song. Sabi ko, baka magustuhan mo. Don't be afraid to love me. Ang ganda naman. Sabi niya, para kanino yan? Basta secret, sabi ko. Tapos na tong pag-ibig na ito. You want to give it all, and yet you hold it back. You kiss with so much lust, but you wouldn't make it last. Ang hirap pa rin no? Pero pag nakita mo yan sa album ni Nonoy Zuniga, lalong maganda. Ang Buo. dami mong itinatawid. Ang dami mong dinadaanan. Kumbaga sa isang puno, itinanim ang isang binhi, nagsanga ng marami Ang ganda. at namulaklak. Ganda mo Iba-iba naman sabihin, ang kulay ng bulaklak ng isang Tessie Tomas. Paano naman po kayo napunta sa paggawa ng pelikula? Sunod-sunod na lang kasi, di ba? Champuy. Pagkatapos nag-stand-up comedy nga ako ulit ng mga corporate shows at saka sa live, pati mga meldita. Nakikita ka ng producers, di ba? Doon, inalok-alok ulit ako. Maalaala mo kaya? Mga ganyan. Tapos naging serye na. Mga Blood Sisters, Mundo Man ay Magunaw. Sunod-sunod, puro ABS ako. Madalas. And of course, lately, ang pinakasikat yung Dirty Linen. Na Dirty ginampanan Linen. ko yung Doña Shallow. Malinis na ba? Walang aalingasaw, ha? Sa may patay na... Kontrabida ka naman Oo, dito. kontrabida ako. Naliga ako doon. Sa sandaling kailangan mo ako, Sonia Enriquez ako doon. Inaapi ko naman si Hilda Coronel. Asawa ako ng nasirang Ronaldo Valdez. Mga ganyan. Hindi ba mahirap maging kontrabida? Mahirap, syempre. Kakainisan ka ng mga tao, pero hindi mo iniisip yon. Ang mahirap sa kontrabida, ano-ano ang versions ng galit. Kasi lagi kang galit Di ba? So, ang challenge, buti na lang nag-actors workshop ako. Ilang approaches ng galit ang pwedeng gawin ng isang tao. Hindi pwedeng pare-pareho dahil monotonous. Kuminsan, yung galit na seething, pailalim, pero nagbi-build up na gano'n. Meron namang hysterical ka pagka, depende sa script kaya ini-interpret mo. Matanong ko lang po kayo sa mga ginawa niyo pong pelikula. Kayo po ba ay nagkaroon ng mga nominasyon, Oo napansin, naman. nanalo? Kwentuhan niyo po. Ayun, si Cordora, Lulutang Ka sa Dugo. Best actress ako doon. Opposite Eddie Garcia. Ang nasirang Eddie Garcia. Marami-rami na rin. Kasi mga indie films Yung Old School, 75-year-old woman who went to grade school kasi hindi niya natapos. Nanalo ako ng 2 beses doon. That was written by Tia Hermosa. Jorge, yung aking pamangkin, and directed by her also. So I won in the Gawad Tanglaw ba yun? May sa Subic Sa Subic Awards. So nakakatuwa yun. And then, Sanglaan was best supporting ata ako doon, no? Cinemalaya. Nakailang pelikula po kayo? At kung Hindi natatandaan maganda. po ninyo, ano yung mga pelikulang tumatak sa inyong isipan? Siguro may 40 na rin naman. 40. Pero ang tumatak syempre yan, Sanglaan, Old School, meron ding Two Funerals by Gil Fortes. Maraming yan kasi nanguna ako sa mga indie films kasi sinusuportahan ko yung mga young actors and actresses. Sa 40, siguro kalahati nun yung major roles. Major Yung roles. kalahati, supporting. Support. Kung kayo po ay napansin sa paggawa ng pelikula, pinalakpakan, hinangaan, sa paggawa po, role sa television, tumatak ang isang Tessie Tomas. Siya na po ang magkukwento sa atin. Saan-saan po kayo nagkaroon ng puwang sa mundo ng television? Madami din, Mula dun sa sandaling kailangan mo ako. Kasi mahaba din yun. Directed by Olive Lamasan. Eredera ako na mayaman, na mapang-api din. Sawa ko si Ronaldo Valdez. Pero selos na selos ako kasi ang tunay na mahal niya ay si Hilda Coronel na isang hampas lupa. Na married naman to Dante Rivero. Blood Sisters. Because I was Dr. Bermudez, no? Nag-i-engage sa IVF at saka mga nagbebenta ng mga batang ini-injecta niya ng IVF ang mga young surrogate mothers tapos yung anak ipapadala sa Japan sa ganito. Ahead of the time siya kasi 2017 pa yun, di ba? And then Dirty Linen of course is the biggest because it hit 2 billion views
in 1 month. Saka lahat kami doon. Yung cast, napaka-powerhouse cast noon eh, no? At saka doon ako pinag-usapan kasi doon ako unang nagpaputi ng buhok. Kasi pinagkakarangal ko na hindi kasi ako gumagamit ng wig. Lalo na kung mahabaan ng serye. Kasi mainit lang eh. Ang ginawa, pumayag ako, putiin ang buhok ko. Nag-set ako ngayon ng trend. Sabi nila, napaka-effective mo. Nung nagpaputi ka ng buhok, parang tumanda ka pero elegante. At saka, hindi namin makita si Tessie Thomas. Yung kasi, that is the mark of success of an actor or actress. Pag nawawala yung natural mong self at lumalabas yung karakter. Kasi pag naghuhuntahan kami ni Meryl, sinasabi din niya sa akin yon Yun na na. ayun ang gusto niya. Sa lahat ng mga ginawa mong pelikula, ano yung masasabi mong pinakamahirap na nagawa mo? Basta Dirty Linen is one of the hardest because that is serye yan eh, no? Pero sa mga comedy, sa mga television, the best among the best, nakilala ka. Abangan ang susunod na kabanata. Yes! Diba? Ano na? Ayan. May binaril na naman yung anak natin. Tinignan lang siya ng masama. Please help him. Tumata ka ng gusto doon. You don't know how far you've gone until you see yourself. Minsan nakita yun sa Jeepney TV, piniplayback nila ang abangan. My God, sabi ko, ang repeke ng bibig ko. Hindi umiista para ako nakalipovitan. Ang bilis-bilis ko magsalita. Sabi ko, sana nasabihan ko yung sarili ko to slow down a bit. Parang ganun, you correct yourself. Pero sobrang enjoy din ako sa abangan. Kagulat-gulat ang isang Tessie Tomas. Kumakanta, nagdadrama, nagsusulat, halos lahat na. Tanongin natin, nagsasayaw ka rin ba? Oo, dati. Hala! Dati. Ayun, hindi, may mga arthritis na. Arthritis Oo, na. nga. Both my parents are a dancer. Pero nagkakilala sila sa Arellano High School. Parehong magagaling. Lalo ang tatay ko, rumba, tango, lahat alam nila sayaw. Kaya natuturing kami. May konting, wido, ika nga, wido. Ang buhay ng isang Tessie Tomas, iba-iba. Yan ay katotohanan. Tessie Tomas, masiyahin, galaw-kaw, walang problema. Pero sa katotohanan, sino nga ba ang isang Tessie Tomas kapag nag-iisa na? What you see is what you get. Ganyan naman din ako. I go with the flow. Pero as everyone knows, even my trusted secretary, Lorna, knows I could be a very private person. Like dito sa Pilipinas, naninirahan ako sa aking maliit na condo sa Makati alone. But I feel safe because it's a condo. Maganda ang security. Kanina nga lang, mayroong nag-drop by na kaibigan, sabi niya, talaga bang mag-isa ka lang dito? Ikaw lahat? Eh, sino naglalaban ng mga damit mo? Ayan, washing machine. Nagluluto, di ako din. Ano, kakain sa labas. But sabi kong ganun, every weekend, may cleaning lady. Di ba? Kasi hindi ako masyado magaling sa kakapagod na. Pero I relish kasi, may privacy, yung katahimikan. Maski noong pa man, minsan, ang dalas nakikita ako ng mga fans, mag-isa kumakain. And then, I have so many trips. Alam ng asawa ko, Roger Pullen, who is a British marine biologist. Hindi ko pa napapractice sa'yo ang aking British accent. Alam niya kasi nag-i-enjoy ako. So when I turned 60, sabi niya, ano ba regalo ko sa'yo? Sabi ko, trip. O sige, sabi niya, pagkatapos natin sa England to visit my relatives, I will let you go. I will give you money so you can go. Ang suggestion ko sa'yo, sabi niya, one of the most beautiful cities in Europe is Prague. O The Secret of Prague. Maganda yan. Oo. Tapos Paris. Nagpunta ako dun sa dalawang lugar na yon alone. Ewan ko, sabi, hindi ka natatakot, sabi ng mga friends. Hindi ba nakatakot? Hindi, nalulungkot. Parang hindi rin eh, kasi kung minsan nasa organized tour ako. O kaya I travel alone kung saan ko gustong pumunta. Wala akong kinukonsulta. Basta hindi lang ako masyado nagpapagabi nga. Kasi, syempre. Miss Tessie, ipagpaumanhin ninyo ang aking susunod na katanungan. Bubuksan ko po ang isang paraiso o mundo na inyong pinanggalingan. Ito yung mga panahon na kung saan nagkaroon ng problema kayo sa inyong marriage. Hindi po ako ang magtutulak ng pintuan at magbubukas ng inyong nakaraan. Okay. Samahan niyo po ako. Ano po ang nangyari? The long and short of it, syempre medyo nahilig sa chicks. So, hindi pala siya ready sa responsibility ng married life. So, hindi kami tumagal. Pero nagkaanak kami ng isa. Naghiwalay siguro kami after 8 years lang. Tapos, hindi na kami nagkabalikan. Pero ngayon, after so many years, malaki na rin yung anak namin. Naging magkaibigan na kami ngayon. Tinatawanan na lang namin yung mga problema. We're just annulled civilly but not legally in court. Nag-asawa din kami ni Roger. Civil din sa Pilipinas. Mayroon nata siyang live-in partner. But he has 2 children kasi mga 30s na rin eh. Late 20s, 30s yung mga anak niya. Yun, ganun. Kung sisilipin po niyo si Tessie ng mga panahon na yon na nagkakaroon kayo ng problema sa inyong sitwasyon, sa isang marriage, ano ang sasabihin mo kay Tessie? Tessie, lakasan mo loob mo. Ganyan talaga ang buhay. Kung may ups, may downs, iangat mo ang sarili mo. Huwag kang panghihinaan ng loob kasi matalino ka, maganda ka, makakahanap ka pa. Nung kayo po ay mag-twist na sa Twist and pagkakaroon turn. ng bagong buhay, bagong mundo, Oo. bagong pag-ibig,
kumusta na kayo? Ay, maganda naman kasi 32 years na kaming mag-asawa. So, hindi mo talaga alam kung anong magiging kapalaran mo. Lalo na sa hindi pa nakakahanap ng, even Vina Morales, sinabihan ko yan, you only need one person in your life. Pero napakahirap. Kasi pag nagkamali ka, baka wala ng second chances, no? Sinamahan ko talaga ng dasal na parang, Lord, ibigay mo po kung talagang meron pang pagkakataon. The right person. Tapos sabi ng astrologer ko, i-visualize mo kung sino. He will come into your life. Totoo nga. Married life is like a plant. You have to always water it with love, affection, tolerance. Ang halaman, pag hindi mo dinidilig ng gusto, maluluoy din. Ganon din talaga ang married life. Kailangan talaga invest ka ng pagmamahal, ng pagtatyaga, ng pasensya sa partner mo. Ganon. Paano naman po kayo nagkakilala? Okay. Na blind date kami dito sa Pilipinas ng isang friend na si Nori na ang asawa'y banyaga. At nagkaroon kayo ng ilang supling? Wala. Wala. Wala kaming supling. Pero dito sa una, Robin Tomas ang anak namin. Pero dito hindi na. Meron siyang 2 daughters. Si Lucy at si Alice. Yan ang meron kami. Tsaka 4 na apo sa mga anak niya. Miss Tessie Tomas, gusto ko lang matanong sa'yo dahil curious lang ako. Sa edad mong ito, marami na rin kayong pinagdaanan. Oo naman, siyempre. Mula sa kinauupuan ninyo hanggang sa inyong kapag-uusap natin ngayon, kontento po ba kayo sa takbo ng inyong buhay? At ano po ang masasabi niyong naging kasalanan niyo Oo. na hanggang ngayon ay dala ninyo? Kontento ako talaga. Kailangan marating natin lahat eh. Dahil kung minsan, we're not staying in the here and now. We're always focused on what is to come. Yes. When you are so living in abundance already, but you don't know how to be grateful. So you have to be grateful for all the abundance, no? Isa sa sinasabi mo nga, bakit ako nagmumukhang bata is because I meditate every day. And one of the meditations is saying, I'm so thankful, Lord, that I am still here. That you woke me up today. That I'm grateful to be alive. Every single day. Nakakatulong yun. Kontento ako. Masakit lang ang mga tuhod ko. Kasi nakaka-arthritis na siguro habang tumatanda. Kailangan akong mag-lose weight pero nahihirapan ako. Kaya yun, hindi ako kontento doon. Pero sa tinakbo ng career ko at meron namang konting naipon, kontento na pagyaman ko naman ang aking mga resources. In terms of naabot sa showbiz, sobra-sobra. In terms of pwede ko pang gawin, actually meron akong frustration to direct. Not to write and direct my own film, no? And it will be in the Isle of Man sana, dun sa napakaganda kasi ng tanawin doon. At saka, nagkakawang-gawa nga pala ako. I was a president of the Katbaluganon Foundation in Samar for 25 years. Ang dami kasing problema sa Samar, lalo na yung mga sakuna, mga typhoons, no? Oo, tsaka remember, naapektuhan din kami nung nagkaroon ng storm surge sa Tacloban. Umabot yun hanggang Samar. So tumutulong kami, nagbi-build kami ng schools. Naka-build din kami ng library center. Doon ko na ramdaman na mahilig pala ako sa social work. Nakikita ko ngayon yung nag-host si Alden Richards ng Broken Rooms, ganyan. Maganda. Sana makuha din ako sa ganung endeavor. Ayokong tumakbo sa politika. I do not like politics at all. May nagawa ka bang kasalanan? Lahat naman tayo, meron siguro yung sinasabi nilang katarayan ko, kung may mga nasasaling ang damdamin dahil matabil ang dila o mahina ang pasensya sa set, sa minsan napapasigaw ka o napapagalitan mo isang tao na hindi naman masyadong malaki ang naging kasalanan, humingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Palagi ko yun, yung trying to control my temper, wag nagmamadali, yung ganun, lagi pag yung sa mga kaibigan, minsan I gotta go, kasi meron pang dapat give it time. So how do you give it time? By lessening your projects or lessening your appointments for the day. Kung dati, ipipilit mo 5 ang appointments mo sa isang araw. Kung hindi kaya di 2 o 3, lalo na ngayon maulan, no? So, yun. Diretso, maldita ka ba? Maldita siguro in a sense, hindi ko sinasadya. Pero hindi yung sadya kong mang-api sa tao o gano'n, o manakit. Hindi. Nakakatakot ka raw kasama sa pelikula, TV series. Sino nagsabi niyan? Diretso ka. Di naman ako nakakatakot. Siguro sila ang natatakot, di ba? Kasi nalulula sila. Yung kumbaga, na-starstruck sila, Tessie Tomas yan. Pero ako, I try to make them comfortable. Kung minsan nagjo-joke ako pag yung alam kong natitense. Pag nagtatanong sila kung paano yung dapat i-deliver ang isang linya, tinutulungan ko. That stage na gusto ko nagme-mentor. Doon sa mga gustong makinig. But I try to be always a good example. Coming in on time, always prepared and memorizing my lines. Yun. Itatanong ko po rito sa ating kausap ngayon. Nung sumikat po siya sa showbiz, way back 80s, ay panahon po ng mga bold star, ng mga pelikula ni Mirna Castillo, Oo. Myra Manibog, at kung sino-sino pa. Si Tessie ay hindi nalalayo po ang kagandahan sa mga sexy actress at Naku iba pa naman, mga artista in showbiz. Totoo ba na may mga nag-offer din sa'yo ng mga bold film?
Parang hindi yata totoo. Pero gumawa ako ng sarili ko. Claudia Zubel. Nag-bold ka? Hindi, siyang naging inspiration ko sa nag-ano ko, nag-stage play. At ang Okay. payat ko na 118 o 125, which is 50 pounds away. Mm. Nabagbag ako sa nangyari sa kanya, di ba? Namatay. Sa vehicular accident. Tapos si Stella Estrada, ganun Mm. din. So sabi ko, ang hirap din ng buhay nila. Nag-click yung ginawa kong Bonnie Buendia, ang bituing matapang. Gumawa lang ako ng Bonnie Buendia as a tribute, ha? Sarili kong dula, kinatako, together with Peke Galiaga directed it, and then Lori Reyes also co-wrote it. Diyos ko, ang era pa lang maging bold star. Kaya pala ang title ng pelikula ko ay Nang Bumuka ang Tahong. Dahil ako pala ang tahong na ibubuka-buka ng mga lalaki dito. Nakakapagod naman. So, yun yung pinaka-bold mo nang ginawa. Oo, tsaka nakaano lang ako noon kasi Kamiseta? naka-negligee. Hindi kasi si Ruben Nazaret, no? Tapos may malaki, siguro ginaya din niya, may malaking pusa. There's a big cat here na may mga whiskers. See-through. Tapos si Michael De Mesa, game na game. Gumanap siya bilang Liway. Yung bakla na ano ko na, Bonnie, ano ba, nagdurog ka na naman kagabay, gumising ka na, may shooting tayo. Nako, ganun. Speaking of baklang-bakla, lalim tayo ng konti. Sino mag-aakala na isang Tessie Tomas ay magmamahal, mag-aalaga, at magpapalaki ng isang gay? Oo. Kumusta naman po ang inyong anak? Alam na alam mo. Kwentuhan niyo po kami. Oo. O hindi ko naman yun ikinakaila na naging gay si Robin. Kaya nga nagkaroon siya ng tinatawag na same-sex marriage. Ang kanyang ka-same-sex marriage ay isang Amerikanong lawyer na si John Cocharella. Nung pinagkakaguluhan kami dito sa Pilipinas, bakit ma'am hindi daw kayo nagpunta dun sa kasal ni Robin sa City Hall ng New York? Kasi sa New York sila nakatira. Sabi ko, paano ako pupunta? Nagpapasko rin kami ng asawa ko sa England. Biglaan lang yun. Kaya si Sherry Hill nga ang nakapunta at ibang mga few friends lang, tsaka yung atang parents ni John. Sabi niya, is it because hindi ko matanggap? Sabi ko, wag niyo namang sabihan kami ng ganyan kasi hindi totoo yan. As a matter of fact, we are hosting a party for John when they come here. Ganun po ba? Ano pong masasabi ninyo tungkol sa gay community, ganyan-ganyan? Masasabi ko lang sa mga magulang ang gusto kong sabihan ay wag niyo ikakahiya ang bakla niyong anak kasi ganyan na sila maski bakla, tomboy, ganyan. No? Siguro, natutunan ko din to kay Dr. Hani Karandang, one of the noted clinical psychologists na psychologist ko rin. Ang dapat na attitude ng isang magulang sa anak is, okay, so you're gay or you're a lesbian. You just happen to be gay but you can be a very good lawyer, a very good doctor, ganyan. And Robin is a very good fashion designer. Nag-iisa lang si Robin na anak ninyo at ito ay naging gay pa. Hindi ba kayo nasaktan? Hindi ba kayo nanghinayang? At ano po ang sinabi niyo sa kanya? Hindi ako nanghihinayang naman. Paminsan-minsan sumasagi sa akin. Siyempre gusto ko sana nagkaapo ako. Pero full support ako kay Robin talaga. Kaya nga sabi nung ibang friends ko, kaya siguro super successful si Robin. Kasi fully supported mo along the way. Hindi yung, bakit ka naging bakla? Ano nangyari sa atin? Where did I go wrong? Anong feeling mo na may anak kang gay? Yan nga, pinagmamalaki ko nga sa siya. Hindi wala akong hang up about it. As a matter of fact, ginagawa kong advocacy, yung mga parents, huwag niyo ikakahiya ang inyong mga anak kung sila ay naging gay. Naniniwala ba kayo na mga anak na gay ang nakakasama ng kanilang mga magulang sa pagtanda? Oo naman. Totoo daw. Oo nga. Sana naman. Kumusta ka na bilang senior citizen? Ayan, bago ang lahat, manood po kayo ng Senior Moments. Napakagandang pelikula tungkol sa mga senior citizens starring Nova Villa, Noel Trinidad, and yours truly. Tatlong magagandang istorya ng seniors. Magkaka-classmate po kami niyan sa high school hanggang nalagas na yung mga iba naming classmates. Kami lang ang natira sa bandang dulo ng storya. Napakaganda po. Para maintindihan po ng mga anak kung anong pinagdadaanan ng kanilang mga magulang na senior citizens. Ang importante sa pagiging senior is full acceptance. Na pumuputi ang buhok mo, na sumasakit yung mga tuhod mo, at kung ano-ano pang mga kasukasuan mo ang sumasakit. And of course, without hesitation, ang masasabi ko, the fear of your mortality. Tasagi talaga sa utak mo, naku, teka, ano bang sakit ito? Baka malapit na ako kasi marami na sa mga kaibigan ko ang nawawala. You face that and then you let it pass kasi dadaan din naman yun. At saka, nagiging mas ano lang ako, religious. Ngayon? Mas madasal ako na, Lord, habaan mo pa po ang buhay ko. At lalo na yung asawa ko na 82 years old na. Sa mga senior citizen dyan, makinig kayo. Tessie, dumarating ba sa buhay mo rin yung senior moment na nakalilimot Oo ka na? naman. Oo. Nakalimutan mong ilagay ang isang bagay? Yes. Kwentuhan mo nga kami ng pagiging senior citizen mo, yung Oo. pagkakaroon mo ng senior moment. May mga yung bagay-bagay mga ba? nakakalimutan mo kung, uy, Lorna, nasaan na? Saan ko na ilagay yung salamin ko? Yung susi, nawawala. Ay, hindi, ma'am, nandun lang sa kabila. Oo nga naman pala. You have to write it down.
in a small notebook. Pangalan. Naku, pangalan nito. Nakakalimutan ng pangalan. Maramdamin ka na. Oo, also, patampuhin. Pero you have to keep correcting yourself na hindi dapat maging sensitive. Too sensitive yon. Sa mga kaibigan lalo. Kasi yung mga expectations mo minsan nag-iiba. Si Tetsi Tomas ay hindi lang kilalang isang radio announcer. Siya po ay isang mahusay na commentator. Tanong natin sa kanya, ano ang kanyang pananaw sa nangyayari ngayon sa ating lipunan? Mga kwentong hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan, nakukulong ang maraming politician. Nakakalungkot, no? Unang-una parang bumababa talaga pagtingin. In general sa politicians and in this current administration, parang sobra-sobra ang pinagdadaanan ng taong paghihirap. At sa akin, masakit sa loob ko yung milyon, bilyon na pupunta sa mga maleta ng politicians imbes na sa flood control projects, no? Parang hindi mo inaakala. Yun ang mahirap tanggapin. Yung mga politicians natin na artista, syempre, nakakalungkot na nakukulong kayo, pero may dahilan eh kung bakit nangyayari yun. Siguro mas mabuti pa, huwag na kayong tumakbo. Hindi ba? Kasi may pera naman kayo sa pelikula, huwag na kayo tumakbo dyan. Kasi kung hindi naman kayo talagang mataas ang antas ng edukasyon, mahirap talaga. Wala pang presidente ng Pilipinas na hindi tumanda. Yan naman mga itsura nila. Yung isa, nakulong pa, nandun pa, di ba? Ikaw ba may nag-alok sa'yo? Madalas, kasi taga-Samar ako, siguro 90s pa lang, yung sa height ng Tasty ng Tahanan, ako daw nung ako lumalabas sa survey, Governor agad ng Western Samar. Nakaka-tempt kasi marami talagang problema. Ngayon nga, hanggang ngayon, ang taas ng corruption eh. Pero hindi ko pinanghinayangan kasi hindi ko type. May mga intriga, may mga kuwento, may mga pinag-uusap-usapan. Tanong ko sa iyo, Tessie, sa tinagal-tagal mo sa showbiz, marami ka ring intrigang sinalo, marami ka ring kuwentong isinambulan in showbiz. Ano ang pakiramdam mo? Alam mo kasi pag hindi ka daw na-intriga, hindi ka sikat eh. Pero yung pinaka naloka ako, actually, yung si nasirang Boy Digia na nagsabi, nabuntis daw ako ng cameraman. Nabuntis ka nga ba? Eh, hindi nga eh. Hindi ba? Sayang. Sabi niya, oo. Eh, sa height nung Tasty ng Tahanan, paninira nga. Oo. Diyos ko, sabi, lalaki naman siguro tiyan ko kung talaga nabuntis ako. Bago pa ako mag-asawa kay Dr. Pulin. Ang golden words ni Boy Digia, para ka naling si Sharon Cuneta niyan, Vilma Santos. Yung mga ligang yun ng mga artista lang, naiintrigang nabubuntis. Ay, ganun ba? So, feeling good ako. Ganun. Tapos si Patrick Guzman, lumalabas daw ng apartment ko pagka wala yung asawa ko at nasa abroad. Kasi may crush sa akin nun si Patrick Guzman. Namatay na nga si Patrick eh. Yun lang, yun yung dalawang matindi. Pero Diba? pwede ka bang pumatol sa mas bata sa'yo? Walang ano dyan, di ba? Noon, ba't hindi ngayon dahil may asawa pa ako? Palagay ko, hindi mo masasabi ng tapos kung nandun ka sa Italy at saka sa Germany at saka sa Greece. Abay, maduduling ka sa dami ng gwapong bata. Ang gusto ko pa naman yung mahaba ang buhok. Yun na! Since napapag-usapan natin ang politika, Oo. eto na, hold your breath. I'm holding it. Controversial ang Malacanang paulit-ulit. At dahil ikaw ay isang mahusay na impersonator, ahamunin kita, Tessie. Isang-isa na lang hamon. Sige. Ikaw, halimbawa, impersonate mo si Madam Claire Castro. Madam, ito po'y ano lang, biruan lang. At ang pangalan ko Madam Claire De Claro. O Yeah. hindi Claro. Hindi Claro. No? Palagi siyang naka-smile. Siyempre. At saka, ang alam ko ay isa siyang lawyer. So, maganda siyang magpasikot-sikot ng mga salita na hindi nakakasakit ng damdamin. Alam niyo po, marami pong mga batikos na itinatapon sa ating Pangulo. Pero, ewan ko lang po, ang sa akin lamang po, kung bakit naman, kung kayo po ay nasa ilalim ng Pangulo sa inyong posisyon, ang Pangulo ay nasagsag sa St. Luke's Hospital dahil sa isang sakit. Ang masasabi mo lang ba ay, good luck. Di naman ata tama yun. Bakit good luck lang ang nasabi mo? Medyo may kabastusan yun. At ang isa pa po ay kung sino man po ang nagbinyag sa akin sa pangalang Impacta, malamang ay mas impacta siya kaysa sa akin. Yun na lamang po. Impact ang Claire Castro. Ang sakit Ang sakit sa dibdib. Ang saya-saya! Talaga namang sumakit ang aking tiyan. Hindi lang tiyan, lahat, everything. Thank you so much. Punong-puno, siksik-liglig na naman tong ating kwentuhan, ang ating episode. Muli, meron kaming ipaalaala sa inyo. Huwag niyong kalilimutan. Ayan, Senior Moments showing na po finally. August 12, starring Nova Villa, Noel Trinidad, yours truly, Liza Dino, Sid Lucero at marami pa pong iba.
napakagandang pelikula, mga anak. Isama niyo po ang inyong magulang dito. August 12, Senior Moments. Thank you very much, Morley. Iyan na! Kwento sa likod ng kwento. Realidad. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo! yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.